Yo, magandang umaga sa inyo mga bros. Ngayon, early upload tayo sa channel na ito. Nagbabalik tayo pero di tayo magta-topic. Ngayon, I just want to say na nag-relapse tayo mga bros sa mataas na streak sa journey ko. Nag-relapse ako man. Shit. Fuck. Yes, nag-relapse ako. I was being guilt. I was ashamed to myself kung ano talaga yung ginagawa ko. Nagiging guilty ako dahil nag-relapse ako from a long streak. Day 75 siguro. Sayang, malapit na sana yung 90 days pero wala din. Nag-fail ako. Pero grateful pa din mga bros dahil marami din akong mga benefits at experiences, mga positive benefits na nakukuha sa loob lang ng 70 plus days streak ko sa NoFap pagkatapos kong mag-relapse. Usually, ang dahilan na bakit ako nag-relapse mga bros dahil sa stress. I know kahapon is masakit talaga yung ulo ko. Dahil kahapon is nanggaling ako sa syudad. Meron akong importanteng nilakad at sa pagbalik ko sa bahay ko, nagiging pagod ako. Madaling nauubos yung energy ko dahil ako, isa akong introverted na tao. Hindi ako mahilig magagala. Palagi akong nasa bahay at meron din akong trabaho. At ngayon, 5 hours lang yung tulog ko. Hindi maayos yung tulog ko ngayon. Hindi maayos yung gising ko. Hindi maayos yung katawan ko. Nagiging pagod ako. Stress. Halata naman sa mukha ko. At yung mga 3 AM, siguro 3 AM, nagising ako ng 3 AM. At yung mga ginagawa ko 3 AM, siguro nagsiselfone lang magdamag. Chine-check ko yung cellphone ko. Nagsiserve ako sa social media. Parang bumalik yung dati kong habit. Parang bumalik yung dati kong habits na mga hindi ako makakatulog. Nagpupuyat ako sa social media. Okay. Pero hindi social media ang dahilan na bakit ako nag-relapse. Ang dahilan doon is nag-iisip ako. I just want to release to my stress hormones para makatulog ako. I masturbate. And that's why na bakit ako nag-relapse. Okay, at once na nag-release ako mga bros, I'm being guilt to myself na bakit ko ginawa yan. I know marami namang solusyon na bakit. Marami namang solusyon na bakit hindi ka makakatulog at hindi ko sinunod yung mga solusyon na yon. Alam ko merong solusyon na bakit hindi tayo makakatulog ng gabi. Hindi tayo makakatulog, hirap tayo makatulog, pero yung solusyon na yon hindi ko sinunod. Pero ang ginawa ko is nag-release ako. So ang tanong, bakit ba ako nagiging guilty? Bakit ako nagiging guilty sa ginagawa ko? I know malamang sa malamang nagiging guilty ako mga bros dahil if you are starting to build relationship with God, I know malamang sa malamang makokonsensya ka sa mga ginagawa mo. Okay, yan yung feeling ko ngayon mga bros. I was guilt, nagiging ashamed ako, kakahiya ako sa sarili ko dahil kapag ikaw ay sinunod mo yung Panginoon, kapag ikaw ay nagsimula na ng mag-build ng relasyon sa Panginoon, guilty ka talaga, nakukonsensya ka talaga. Ako, nagbabasa na ako ng Bible. I would started to build a relationship from God. Pero I understand the situation. I know, naintindihan ko tong sitwasyon na to dahil once you building relationship with God, hindi ibig sabihin na masaya ka na. Hindi ibig sabihin na mabuti na yung buhay mo. I know, malamang sa malamang, tinitesting ka niya. God tests our patience. God tests our suffering. Sinusubukan tayo ng Panginoon para maging matatag tayo. God allows us that situation. God allows us that suffering, that patience, that our sadness, that our depression, or mga negative situation, negative emotions man lang. Pero ang pangalawa kasi dito na bakit ako naging guilt is nasayang talaga yung streak ko na pinaghirapan ko. Pero I know malamang sa malamang ang relapse, hindi naman talaga lahat ng relapse is mawala lahat yung mga progress mo. Hindi lahat mawala yung mga benefits sa iyo na nakukuha mo sa loob ng 70 plus days like streak ko, like mga matataas na streak. I know ilang beses ko na to sinabi sa inyo na hindi tayo perfecto. Relapse is a part of our learning. Relapse is a part of our growth. Relapse is a part of our journey mga bros. I know nagiging grateful pa din ako mga bros dahil nakikita ko na yung mga pagkakamali ko. Nakikita ko yung kamalian ko at
natuto ako sa mga pagkakamali ko after ko mag-relapse. I was being guilt, I was being ashamed, at meron akong nadidetect yung emotion ko, and that's our learning. That's my growth, that's my learning about that journey. So wala naman tayong magagawa kundi recover na lang. Tempted, relapse, then recover. Okay, bounce back tayo mga bros. Bounce back tayo, recover tayo agad at doing our self-improvement journey. Magiging busy tayo sa mga activities natin, but in moderation pa din. At I just want to keep uploading for my videos about my knowledge about to my self-improvement journey. At I just want to help you. On this YouTube account, this YouTube channel, para ibahagi ko, share ko yung mga kaalaman ko about sa mga pinagdadaanan ko sa journey ko. Okay, pero bago tayo magtapos bro, ito lang masasabi ko sa iyo. If struggle ka man sa kahit anong mga addiction, struggle ka sa porn, masturbation, o struggle ka sa relapse, I just want to say na huwag kang sumuko sa sarili mo. Huwag mong sukuhan yan mga bros. Kapag ikaw ay nag-relapse, isihan mo lang yan mga bros. Isihan mo lang. Then recover agad. Tempted, relapse, recover, and makes a better progress. But remember, progress is not perfection. Huwag kang sumuko. Okay, wala na akong masabi dito mga bros. Paki-like na lang tong video na to, paki-subscribe sa channel na to, at paki-hit na lang to notification bell na to. Tandaan mo, huwag kang sumuko sa NoFap journey mo. I hope na marami pa tayong mga videos na videos o topic na gusto nating in-upload. So I know busy talaga ako at timing din, nag-relapse din ako, at that's a reason na hindi tayo nakaka-upload ng mga panibagong topic tungkol sa NoFap self-improvement motivation. So uulitin ko, salamat sa panonood nyo at pakikinig sa hinaing ko dito, at magandang umaga din. So liligo muna ako, bye.